Magsuri, magtanong, hanapin ang katotohanan sa Biblia at Quran. Ang kaunarang Islamic Exposition on Air. Kasama ang mga kilalang ulama at alim sa Islam dito sa Hanapin ang Katotohanan. Live at gayon, narito si Brother Halil Duska Mapandi. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pero medyo mahinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa lahat ng ating masugid na tiga-subaybay, tiga-pakinig sa ating programa, Hanapin ng Katotohanan sa Biblia at Quran. Muli po ito ang inyong lingkod, si Brother Halil ay nagania sa lahat na sana po ay ang ating mga masugid na tiga-subaybay ay iparating niyo po sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anak o i-text niyo. May oras pa sapagkat isang oras sa paghanap natin ng katotohanan, direct, no? Abo. At ito ay napakahalaga po na anyanin sila na makinig sa ating programa dahil meron po tayong panawin sa ngayong gabi. Ito po isang kinikilalang tigapagpalaganap ng salitang na dakilang tigapaglikha at katuruan ng propeta o lahat ng mga propeta dito sa sanlibutan. So mamaya papakilala ni Derek Abdul Malik sa ating programa Hanapin ng Katotohanan ayon sa Biblia at Quran. At siyempre po, no, kagaya na nasabi ko, ay kasama natin ang grupo, no? Ang ating host dito, si Derek Brother Abdul Malik. Bismillah, brother. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain. Amma ba'd. Ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumika ay sumainyo pong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid at mga kababayan saan mang sulok ng Pilipinas, Kanugnog, probinsya at mundo kayo nanonood at nakikinig ngayon. Tayo ho'y sabayang napapakinggan at napapanood via www.aapradio.ph para sa palatuntunang hanapin ang katotohanan ayon sa Biblia at Quran. Brother Halil, palagay ko karangalan ho natin. Opo. Sabi nga ni Sheikh Indasang kanina, hindi pa uso ang dawa sa Pilipinas. Oo. Nagdadawa yan talaga senior, no? Senior na senior. Oo. At tayo ho'y mapalad, nais kong pasalamatan muna yung mga dumalo kahapon sa Farmers Plaza. Meron hong maliit na lugar dyan kung saan ay nagkaroon ho tayo ng lecture. Ang atin hong minamahal na ustad na matagal na panahon natin hong inaasam na makasama. Nakikita lang ho natin ang kanyang pangalan sa mga babasahing pang-Islamiko na binabasa ho ng kahit sino sigurong balik Islam at mga Muslim ay nakahawak na ng kanyang mga aklat na sinulat. At hindi lang mga Muslim, pati mga pari, mga pastor, ministro, no? Oo, may kopya sila sa kanilang mga libraries. At hindi na ho natin bibitinin pa, Brother Halil, ang ating mga tagapakinig. Baka nag-aantay mga gustong magtanong. Opo, nais ko hong ipakilala ang ating katabi, si Brother Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam, kapatid. Pero narito na po. Narito na po si Brother Farid. Babatiin ho natin muna. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig na nagsasaliksik sa pananampalatayang Islam at sa ating mga kapatirang Muslim. Alhamdulillah. Derek, no? Naipakilala mo dalawa. Talaga itong dalawa handang-handang tumugon o sumagot sa inyong mga katanungan sa gabing ito. Ihanda na po ang inyong telepono, 4212590 po ang atin hong linya kung saan pwede ho ninyong makausap ng live, magtanong ho kayo sa atin hong bisita. Pwede ho kayo mag-text, Brother Halil, ulitin natin ang ating text line. 0908-1234-36. Napakadaling tandaan, ano? Ang atin hong bisita ngayong gabi ay walang iba. Hindi na ho dapat pang ipakilala sapagkat ito ho ay kilala na. Boses pa lang, alam na boses siguro. Boses pa lang at maging larawan pa lang, nakikinig at nanonood ang mga taga Jeddah Dawa Center. Batiin natin sila sa Saudi Arabia ngayon. Salam sa inyong lahat. Ating live streaming. Mga kapatid, si Ustad Muhammad Rodriguez ay nasa DWDD Pilipinas ngayong gabing ito, Ustad. Masyaallah, tabarakallah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu ala man ittabi'al huda kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Allahu Akbar. Karangalan po namin na Sheikh na makasama po namin kayo sa MP lang ito sa ating palakatulan. Okay, maraming salamat din sa inyo. Opo. Brother Halil, kamustahin muna natin. Oo, siyempre. Naglakbay pa yan, no? Pagod na pagod ng ating kapatid. Bukas kasi babalik na siya sa Zamboanga City. Tapos babalik ng Saudi Arabia ulit. Sa napakahabang panahon atin hong na-miss ang atin hong ustad. Alhamdulillah, talagang hindi pa rin niya nakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Maynila. Ustad, ano ba ang dahilan at naririto kayo sa Maynila? Ano ba ang dapat namin mabalitaan sa inyo? Ano bang dalan yung balita sa amin? At nais namin malaman. Miss na miss ho namin kayo eh. Inshallah, maibahagi natin ang katotohanan. Opo. Dahil di batid ng karamihan, ako rin ay isang balik Islam. Allahu Akbar. Humigit kumulang 33 taon na ngayon ang nakararaan. 15 taong kong pinag-aralan ang aking pagiging isang Kristiyano. Pinag-aralan ko ang Biblia at pinag-aralan ko ang halos lahat sekta ng Kristyanismo nung kapanahunan ko. Nagsimula ako nung high school at napasama ko sa grupo ng aking mga kaklase na walang ginagawa kundi pag-aralan ang Biblia at pumupunta kami sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo hanggang sa ako ay nakapag-abroad noong 1980. Allahu Akbar. Mashallah, tabarakallah. At doon ko nakita ang Islam dahil naging curious ako sa mga pagpapatira pa o pagdarasal ng mga Muslim. Nagkaroon ako ng interest at sabi ko parang solemn ang kanilang ginagawa. Dahil ang sanhi ng katalinuhan ng tao ay idinidikit nila sa lapag bilang pagpapatira pa sa nag-iisang tagapaglikha. At pinag-aralan ko ang Quran at nabasa ko ang kahulugan nito sa wikang English, hindi pa ako Muslim. Allahu At Akbar. doon nagsimula ang aking panibagong yugto. Ayun. Brother Halil, hawak ko ang isang napakahalagang kontribusyon ng ating henerasyon ngayon. May tuturing ho natin. Sapagkat sa nakalipas na 1,000 taon na ang nakakaraan na ang banal na Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sangkatauhan, hindi naging huli ang Pilipino para maunawa ang higit sa atin mang wika ang banal na Quran. At nais ko pong sabihin sa ating mga kababayan at paliwanag na rin natin hingi na rin natin ang paliwanag kay Ustad paano nila naisipan na isalin sa wikang Pilipino ang hawak kong libro. Isa po kasi si Ustad Muhammad Rodriguez sa naging tagapagsalin ng ang mga kapaliwanagan ng Al-Quranul Karim sa madali nitong pagkaunawa. Ito ho ang banal na Quran sa wikang Filipino. Kailan kaya tayo magkakaroon ng kopya sa Pilipinas? Meron na ba? Ipaliwanag sa atin, Ustad, ano ang mga naging pakikipagpunyagi nila at upang maisaaklat ang wikang Pilipinong Quran sa panahon ngayon. Bago sumagot si Ustads, no? Alhamdulillah, dahil mayroon ng bagong labas na naman ngayon, no? Na ito'y talagang inaayos mabuti upang ang mga tao na wala nang may dahilan sa ating dakilang tigapaglikha. Na hindi sila nagbabasa ng Quran dahil hindi naintindihan. Dahil karamihan, ito'y sa Arabic, pangalawa may English sa translation, at ngayon may Tagalog na. So wala nang dahilan siguro. May tafsir pa ito at napakarami nating magagandang positibong naririnig tungkol sa tafsir ng aklat na ito. Ustad, paliwanag naman ninyo sa amin paano nabuo ang aklat na ito. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Actually, hindi ito mismo yung Quran. Ito yung sali ng kapaliwanagan ng banal na Quran sa wikang Pilipino sa madali nitong pagkaunawa. Malapit na wika. Yes. At humigit kumulang mahigit 10 taon na ngayon ang nakararaan. Ang mga scholar na kapatid natin mula sa Mindanao, sila ang nagpasya. Ang mga nag-aral ng doctorate mula sa Makkah at sa Medina, nagtulong-tulong silang lahat upang isalin ang At-Tafsir Al-Muyassar mula sa wikang Arabic patungo sa wikang Pilipino. At kabilang ako sa nagtatype ng mga kahulugan nito at mahigit 10 taon namin itong binasa at pinag-aralan at 10 beses ko siyang binasa
Yes, 10 beses ko siyang binasa ng paulit-ulit sa loob ng 10 taon at pagkatapos itong ma-check ng ating mga ulama at mga scholar, na pagtanto nila na ito yung pinakamalapit na kahulugan ng salin ng banal na Quran. Sapagkat ito'y mula sa wikang Arabic at hindi siya dumaan sa iba't ibang wika. At ang mga nagsalin ay ang mga dalubhasa na nakapag-aral ng wikang Arabic mismo sa gitnang silangan. Allahu Akbar. Partikular Masya ang Allah. umulkura. Oho. Ustad, meron na ba sa Pilipinas nito? Yes, ito ay ipinadala na sa iba't ibang Muslim community at kung sino man ang nagdanais, inshallah, ay pwede silang mag-avail nito sa mga iba't ibang Islamic Center na pinadalahan namin. Allahu Akbar. At inshallah, patuloy at patuloy itong ipalilimbag at ito ay inaprubahan na sa King Fahad Printing Press. Masya At, Allah. siguro mga 500,000 to 1 million ang iimprenta nila itong taon na ito, bukod pa dun sa mga kapatid nating mag-iimprenta mismo mula rito sa Pilipinas. Allahu Akbar. So ito ay pamamahagi ng libre, no ho? Walang Wala bayad. siyang bayad. Inshallah, ano po? Allahu Akbar. Oo. So wala nang tama si Brother Halil, wala nang dahilan yung ating mga kababayan, mga Wala kapatid, nang dahilan. na hindi nila nabasa ang banal na Quran, o hindi sila nag-ari ng aklat na ito, Kahulugan ng banal na Quran. ng kahulugan ng banal na Quran. Yan ho ang nais nating sabihin. Kasi meron lang akong Derek, no, Ustads, Opo. na babasahin dito Opo. kung bakit mahalaga itong pag-translate ng Tagalog, no? Opo. Bagamat sabi ni Ustad kanina, hindi ito ang original, Hindi, kundi yeah. ito ay malapit na wika upang maintindihan ng mga Yes, tao. opo. Dahil ayon mo sa nakasulat po sa Aklat ng Quran, sa chapter 14, verse 1, 2, 3, 4. Ito po sa verse 4, at wala kaming ipinadala na sugo na nauna sa iyo, o Muhammad, kundi sugo rin, na katulad na wika na kaniyang sambayanan, upang linawin sa kanila ang batas ng Allah, na kung kaya iniligaw ng Allah ang sinuman na kaniyang nais mula sa patnubay na ginabayan niya, ang sinuman na kaniyang nais tungo sa katotohanan, ang kataas-taasan at puno ng karangalan, nagganap na makapangyarihan ng kaharian. Ito yung tinutukoy rito, sa English ito, Ustads, Brother Amin, no? Opo. Ito yung sariling wika ng pinadala niya ng kapahayagan. Katulad ni Abraham, no? Ni Moises. Ang wika naman nila, hindi naman Tagalog, hindi naman English yan, kundi Hebreo o Aramaic, ang Yesu Kristo. Opo. Hanggat sa kay Propeta Muhammad, ito ay Arabic, no? Opo. So dahil lang sa talagang hindi maintindihan ng mga tao, dahil karamihan naman sa nagtapos dito ay ito ay Arabic ang kanilang, Opo. lalo na yung mga tinatawag na hafiz, no? Opo. Na memorize lang nila. Pero sa pagpapaliwanag ay maaaring hindi ganong maintindihan ng tao. Pero ito, ganap na ang Aklat ng Quran na ito'y nakasalin sa Tagalog kaya wala nang dahilan ng mga tao. So wikang Pilipino po. At sa Mashallah. inshallah magkaroon po tayo ng kopya sa mga pangunahan na kita, Brother Oo. Hel. Sa 3 unang magtatanong sa ating palatuntunan ngayon ay may libre kayong Quran. Meron na 2 nagtanong. May 2 na. Oo. Isa na lang hinihintay natin magtatanong. Ay, ito, pangatlo na to. Ayun na, pumasok na. Pangatlo na to, pumasok na. Kung pwede nga lang utangan. Pero inshallah darating po ang maraming milyon, ang sabi ni Ustad, na darating na kopya ay pamamahagi Oh, ho ilan ba yung libre, pamamahagi walang natin bayad. ngayon? O, kung may kurang ka pa, pwede natin extend hanggang Yun, 5 sige, kopya, sige, no? inshallah, Brother oh. Halil. Pero ang topic natin ngayon, bukod sa mga O, ano bang, ano nga ba lang ano doon, kasi condition? may na-receive tayong mensahe sa ating mga kababayan hinggil sa ating mga kapatid in particular, hinggil sa kadahilanan kung bakit patuloy daw na dumarami ang mga Muslim at lumalago ang Islam sa buong mundo. Buong sa daigdig. kabila, no? Sa kabila, Sheikh Muhammad Rodriguez, ng mga masasamang pangyayari. Oh, Labas paningin ng Islam. tao, no? Pero sa kabila ng lahat, dumarami pa rin ang mga nagmumuslim. May kadahilanan ba ito, Ustad? Unang-una ang pagiging totoo nito, na kung saan ito ay sinabi mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kahit na ito ay sirain, kasi may mga talata ng banal na Quran, na kung saan talagang tuwirang sinabi ng Allah, nilalayon ng mga walang pananampalataya na sirain nila ang liwanag ng Allah sa pamagitan ng kanilang mga bibig. Mhm.
Subalit ito ay hindi pa hihintulutan ng Allah. Mangingibabaw at mangingibabaw ang kanyang liwanag, ang pagiging totoo ng Islam, kahit na mamuhi pa ang mga walang pananampalataya. Ang mga tao, karamihan sa mga nangyayari ay bilang propaganda o paninira. At in spite of that, nagiging curious ang mga tao. Sa halip na ito'y kamuhian nila, nagkakaroon sila ng interest na pag-aralan ng Quran. At dahil dito ay nabubuksan ang kanilang mga sarili sa katotohanan. Isa pa, wala ng alternatibo sa pamumuhay ng mga tao. Lalong-lalo na sa social life na nangyayari sa kanluraning bansa, na kung saan ang kanilang pamumuhay ay napakagulo at humahanap sila ng solusyon. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. Hinihingi nila ang kanilang karapatan na nakukuha lamang nila sa tinatawag na salita lamang. Gayong nung pinag-aralan nila ang tinatawag na banal na Quran, nandun yung tunay na kalayaan ng mga kababaihan at nakukuha nila ang kanilang karapatan. Maging ang mga taong wala na silang solusyon na kahit na anong relihiyon ang kanilang pasukin ay hindi pa rin sila nagiging panatag at payapa sa kanilang mga sarili. At natuklasan nila ang lahat ng ito sa loob ng pananampalatayang Islam. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kasi Brother Halil, fastest growing religion Oo in naman. US. Tingnan mo naman nangyari, no? After US naman, no? after 9/11, no? Nakikita natin yung pangungutya ng mga tao ron, no? Sa kahit yung mga nagga-grocery ng mga Muslim ay talagang ibang paningin ng mga tao doon. Yes. Pero ito ang nakakagulat. Oo. Dahil yung mga may mga kaisipan, karunungan ay nagkaroon sila, bakit ano nga ba itong Islam na tinatawag na yan? Oo. So sa pamamagitan ng mga aklat na ito'y pinamamahagi naman, natuto silang magbasa ng aklat at Quran. Yes. At doon nila nakita, natagpuan na ito pala ang liwanag ng kanilang buhay, liwanag ng daan ng kaligtasan. Yun ang nakakaano sa kanila, sa aking pagre-research din, na sila'y nainganyo na yumakap sa pananampalataya Islam. At hanggang ngayon, patuloy. Mayroon pa nga dyan sa, sa Britain, no? Opo. At mayroon din pa sa ibang lugar na talagang hindi mapigil ang pumapasok sa pananampalataya Islam. Yes. Alhamdulillah, ganun din ako nung kapanahunan ko. Opo. Nagkaroon ako ng interes sa pag-aralan ng Islam at binuklat ko ang Quran. Mhm. Ang tawag ng Allah sa mga disipulo ni Jesus, tinatawag sila ng Allah ng mga Muslim. Subalit hindi ito dumating sa amin bilang mga Kristiyano. Alright. Kaya nung nalaman ko na ilalagay ko lamang pala ang aking sarili sa tunay na katuruan ni Jesus kapag niyakap ko ang Islam, naging madali para sa akin na unawain ito. Ang nakalagay sa banal na Quran, merong nakialam sa turo ni Jesus. Nung napakialaman ang turo ni Jesus, nagmagandang loob ang Allah. Ibinalik niya lamang ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Merong bersikulo sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ito yung nakalagay sa 16 na ang talata ay sa 64. Hindi namin ibinaba sa iyo ang banal na Quran o ang aklat o Muhammad, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na napagkakasunduan sa isa't isa. Mhm. Ipinaliliwanag ng Allah sa banal na Quran na merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Saksi kaming mga Kristiyano na merong nakialam ng kanyang katuruan. Nahati ang mga Kristiyano sa dalawang pananaw. 10% humigit kumulang ang mga iglesia ni Kristo o saksi ni Jehovah, si Jesus ay propeta sa kanila. Yes. Subalit ang nakararami na humigit kumulang ay 90%, na katulad ko, mula ako, sa sumasamba kay Jesus at itinuturing kong anak ng Diyos, 90% humigit kumulang. Ito ang katibayan na merong nakialam sa kanyang katuruan at nagmagandang loob lamang ang Allah. Palagi na lang magugunaw ang mundo sa mga kakristyanuhan. Palagi na lang babalik sa Jesus. Millennium 2000, 2012, May 21, December 21. Ito yung mga katibayan na merong nakialam ng kanyang katuruan. Wala nang marunong ng wika ni Jesus mula sa mga nag-aangking tagapangaral na tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Wala na ring nagpapaliwanag ng hinggil sa kung paano magugunaw ang mundo, eksaktong-eksakto. Natulad ng nakalagay sa banal na Quran, 1/3 ng nakalagay sa banal na Quran na nagsasaysay hinggil sa kabilang buhay. Wala na ring tagapangaral mula sa mga Kristiyano ang nangangaral hinggil sa life after death,
hellfire and paradise, and day of resurrection. Ito ang ilan sa mga katuruan na nawala sa tunay na katuruan na ipinahayag kay Jesus. Maging ang kanyang pangalan ay nabago na rin. Sa wikang Aramaika ay walang letter J. Ang orihinal na pangalan ni Jesus ay Isa. Lahat ng Kristiyano sa gitnang silangan, almost 34 years na akong nanatili sa gitnang silangan, ang tawag ng mga Kristiyanong Arabo sa tunay na pangalan ni Jesus ay Isa. Pati ang Diyos na tagapaglikha ay hindi na tinatawag sa pangalang God, Jehovah, Yahweh, Diyos, Lord o Panginoon. Lahat ng Kristiyano sa gitnang silangan, tinatawag nilang Allah ang kanilang Panginoon. Kaya nung napatunayan ko na merong nakialam sa tunay na katuruan ni Jesus, wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagkapahaba ng balbas ni Jesus. Isang simpleng bagay na hindi na natin makikita sa labas ng Islam. Wala nang nagtatalokbong na katulad ng pagtatalokbong ni Birheng Maria. Wala nang Kristiyanong nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. At malalaman mo lamang ang kahulugan ng pag-aayunong ito kapag pinag-aralan mo ang Islam. Wala nang naguhugas ng kamay at paa na katulad ng paghugas ni Jesus bago siya magsagawa ng pagdarasal. Wala na rin nagpapatira pa na katulad ng pagpapatira pa na ginagawa ni Jesus kapag siya'y nananalangin. Ang lahat ng ito'y malinaw na makikita mo sa lahat ng kamusliman. Ito'y maliwanag na merong nakialam. Kaya nililinaw ng Allah, ipinahayag namin ang Quran o ang aklat sa iyo o Muhammad upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan. Kaya nung nagkahiwa-hiwalay na ang mga nag-aangking tagasud na Jesus na tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili, ibinalik ito sa orihinal na kaanyuan. Kaya nasa loob ng banal na Quran ang orihinal at turo ni Jesus. Wala ito sa labas ng Islam. Maliwanag sa pananampalatayang Islam na ang sino bang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Loud and clear sa mga Kristiyano at mga Muslim. Subalit ang hindi nila batid, mailalagay mo lamang ang iyong sarili sa ganap na katuruan ni Jesus kapag niyakap mo ang anumang ipinahayag na banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung gusto mong ilagay ang sarili mo sa tunay na katuruan ni Jesus na nasa labas ng Islam, ano ang pipiliin mo? Iglesia ni Cristo, hindi papayag ang born again. Saksi ni Jehovah, hindi papayag ang Adventist. Romano Katoliko, hindi papayag ang Mormons. Nandiyan ang dating daan. Nandiyan ang Church of Christ. Nandiyan ang iba't ibang sekta na naglitawan. So ito yung katibayan na merong nakialam. Mailalagay lamang natin ang ating sarili sa tunay na katuruan ni Jesus. Kasi kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Hindi ko pwedeng dayain ang aking sarili. At hindi ko pwedeng ipahamak ang aking pamilya. Hindi maaari. So dito, nung napatunayan ko, pagkatapos kong pag-aralan ng 15 taon, humigit kumulang, ang pagiging isang Kristiyano ko at ang bawat sekta ng Kristyanismo, napatunayan ko na talagang merong nakialam ng kanyang katuruan. At ito ay naroon lahat sa banal na Quran. Kaya hinahamon ng Allah ang lahat kung ano yung nakalagay doon, subhanallah, mamaya sasabihin natin ang mga paghamong ito na hindi kayang tapatan ng kahit na sinumang pananampalataya. At barakallah, no. Masyaallah, alhamdulillah, no. At yung binanggit ni Sheikh, no, si Ustad, ay talaga sinabi ng Allah sa Quran yan na a good part of the message sent to them ay ito'y inabandona ng mga tao na sila nagsasabi na sila yung mga Kristiyano. So, sa madaling sabi, mayroon talagang nakialam. At yan alam natin kung sino nakialam yon. Kaya pwedeng magtanong sila, pwedeng live ang ating programa, magtanong sila. Sasabihin natin kung sino yun. 421-2590. Maya-maya ng kaunti, babasahin na natin ang mensahe. Marami na pumasok. Ulitin po natin ang number, Ustad. 0908-1234-666 at 421-2590. Yan po ay bukas ang ating linya kahit sino ka man. Ngayon, ang Ustad, ano-ano ang mga paghahamon na yon sa banal na Quran? Ha? Pwede ba nating mabanggit? Pero nais ko munang banggitin, ang palatuntunan ito ay hatid ho sa atin ng Jannah Coffee. Para sa maayos na kalusugan, magandang pangangatawan, huwag kalimutan ng Jannah Coffee. Nahinanap lagi ni Indasan. Dahil sa Tongkat Ali. Yun naman ang partikular na sangkape. Nakikinig ngayon si Sheikh Indasan. Talagang kung bakit sabi niya, tinitindigan ko ang lahat ng laban sa buhay.
tinitindigan ko ang lahat ng hamon sa mga Muslim dahil tumitindig talaga ako dahil sa Jana Coffee. Siguro bago siya umarap sa debate, uminom muna ng coffee Umiinom dyan. ng Jana Coffee. Talaga namang. Ewan ko lang kung bakit sa mga panahon na ito, hindi ko nakikita nagtatakin si Shekin Dasan. Ganun ba? Pero yan ho, ang Jana Coffee. Bukas na sa Farmers Plaza ulit. Bukas na. Pagtanong lang Nasa ho ninyo, fourth floor. Fourth floor ang Jana Coffee. Pwede ho ninyo mabili na ito pinainom ko pinasample ko kay Ustad Rodriguez kagabi, mashallah. Nung bulong nung kapatid sa akin niya pa si Ustad Muhammad Rodriguez, yung nakikita namin sa mga CD. Ay bata pa pala. Bata pa pala sa personal. Pero Sige. Paglingkuran muna natin ang Paglingkuran ating natin. mga baka magselos na naman ito. bago yung mga hamon na sasaysayin natin Ustad, no? Yes. Paglingkuran natin ng mga kapatid natin. Nangako tayo ng Quran dito sa mga ito, no? I-claim ho ninyo kay Brother Ahmad. Hanapin ho ninyo sa Farmers. Punta ho kayo sa 4th floor sa masjid doon. Pagtanong lang ho ninyo si Brother Freddy Ahmad Libreha. Ahmad, ha? Good PM po. Assalamualaikum, mga brother. Alaikum warahmatullah. Isa po akong lalaki. Ustad, ask ko lang po, lalabag po ba ako sa utos ng Diyos kung hindi po ako mag-aasawa at mananatili pong binata habang buhay? At papaano ko po ba malalabanan ang tawag ng laman? Salamat po. Binanggit yung kala. Ustad, ano po? Isang sunna sa katuruan ng Islam ang pag-aasawa. Yes. Ito ay isang ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi makukumpleto ng isang tao ang kanyang pananampalataya kapag siya ay hindi nagsagawa nito. Ang tao ay meron siyang pagnanasa. Maaari niya itong maisagawa sa tamang pamamaraan na kung saan meron siyang gantimpala sa Allah. At maaari naman itong gawin sa maling kaparaanan na kung saan merong kaparusahan para sa kanya. Para mapangalagaan natin ang ating pagnanasa at ito ay makontrol natin at maisagawa natin ito sa tamang kaparaanan, sapagat ang Islam ay hindi kailanman Ustad, sa sumasalungat. ano muna, no? Meron kayo pumasukatan na May tawag tayo, no? Dito. Ito. Line 3. Okay, may Kasi tawag tayo. mabilis maputol, Ustad, sa linya. Kaya paglingkuran po muna natin itong ating phone Okay. questions. Hello? Hello. Opo. Hello po. Assalamualaikum, Brother Halil. Ay, waalaikumsalam warahmatullah. Sino po sila? Si brother? Ako si Ibrahim bin Abubon. Brother Ibrahim daw to. Apo, Ustad. Sige po, anong katanungan nila? At yung Quran sa Tagalog, pwede makahingi ng ano? Inshallah Yeah. po, inshallah. Apo, apo, ito na po yung sumulat po ng aklat ito, nagsalin po sa Tagalog. Ito po yung sasagot sa inyo. Brother Amin. Inshallah, kapatid, magtungo lamang po kayo Hello. Ito po. Sinasagot po niya ang inyong katanungan. Naririnig po kayo. Makinig lang po. Magtungo lamang po kayo sa Cubao Farmers at magtungo kayo kay Ustad Halil at makukuha nyo ang inyong kopya, inshallah. Yun, Brother Ibrahim. Brother Ibrahim. Hello po. Hello. Meron na po. Meron na raw. Inshallah, punta ko kayo sa Farmers. Kahit sino doon. Kung makapunta ako dyan sa opisina mo, brother. Opo. Sige po, sinagot na po ni Brother Amin. Inshallah, Muhammad meron Rodriguez. po. Inshallah po, Wala inshallah. po kayong tanong. Wala po kayong katanungan. Salamat. Assalamualaikum. Ayun. Ayun, Waalaikumsalam. Sinamantala lang kasi, Ustad, baka maubusan. 5 lang yung pinamimigay. Tama nga naman yung ginawa nung Okay, jazakallah. kapatid natin, ano? So, brother, meron natang dalawang Pero, tapusin lang muslima. tapusin lang ni Ustad Ay, oo nga ano, pala, no? yung Ipaliwanag kanina. paliwanag kanina. Okay, isang sunna ang pag-aasawa sa Apo. Islam at ang kaparaanan upang mapangalagaan natin ang ating pagnanasa at maisaayos ito sa tamang kaparaanan o maisagawa ito sa tamang kaparaanan ay sa pamagitan lamang ng pag-aasawa. So yun ay inirekomenda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa mga kabataan na may kakayahan na isagawa ito. Opo. Kung di man, o ito'y mga antala, ipinag-utos sa kanila ang mag-ayuno sapagkat nakakatulong ito sa pagbababa ng tinatawag na pagnanasa. Ayun. Alright. Ustad, basa uli ako ng mensahe. Salam po mga Ustad. Salam, sister. Sister po kasi ito. Ask ko lang po, balik Islam po Muslima po, Muslima. Babae. Babae, ibig sabihin, babaeng Muslim. Pag magsala po mag-isa, pag pardo na po, na sala,
magtatakbir po ba mi ng malakas at bigkasin ang malakas ang Suratul Fatiha Parang yung nag-aadan na. sa unang dalawang raka? Kasi po, pag mag-isa mi, tahimik lang po lang mi, magsala, pakiguide lang po mi, mga ustad. Sukran po, nakikinig po mi, Sister Rahima po mi. Takbir, ibig sabihin pag ano, yung Allahu Akbar. Takbir, basahin din ba niya na malakas yung Fatiha? Babae Ayun. po siya. Kung sakaling bibigkasin ng Al-Fatiha, at least siya lamang ang nakaririnig, hindi siya kasing lakas na kung saan may makaririnig na iba. So, walang problema yun, inshallah. Inshallah. Bibigkasin niya ang Quran na naririnig niya. Ayun. Allahu a'lam. So, yun po ang sagot ni Ustad. Ano po? Pagpatuloyin po natin, Ustad, kasi ang mga mensahe ito, kailangan po natin paglingkuran dahil kailangan, uhaw na uhaw po talaga sila, Ustad, sa kaalaman. Inshallah, magkakaroon pa tayong oras. As lang po, ano ang pinakamahalaga na utos ni Allah? Okay, tauhid. Ito ang kautusan ng lahat ng mga propeta. Nananatili ito bilang sa pangunahing 10 utos. Thou shall not worship other than God alone. Maging si Jesus, ganito rin ang kanyang itinuro. Opo. Shami Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Nawala na ang tao sa dalisay na pagsamba. Kasi yun ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang sangkatauhan maliban sa ako'y nararapat lamang nila na sambahin. Nung nawala na ang orihinal na katuruan ng mga propeta na dalisay na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, ibinalik ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, walang tatlong persona, walang Santissima Trinidad, walang Diyos Ama, walang Diyos Anak, walang Diyos Espiritu Santo. Walang pangumpisal sa pare o walang paggamit ng mga rebulto bilang tagapamagitan o intermediary. Kung hindi man nila sinasamba si Jesus bilang isang Diyos na katulad ng mga ibang sekta ng Kristyanismo, pero sinasabi nila sa dulo ng kanilang panalangin, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, lahat iyon ay salungat sa kahulugan ng dalisay na pagsamba. Isama mo na rito ang mga pamahiin, ang mga Golden Buddha, ang mga Ponso, ang mga agimat, ang mga panguhula, ang lahat ng mga bagay na ito, horoscope, magic, lahat ito'y karumal-dumal sa paningin ng Allah. Ang lahat ng salungat sa kahulugan ng dalisay na pagsamba, ito lamang ang kasalanan na hindi patatawarin ng Allah. Immortal na kasalanan na walang kapatawaran, na kung saan ipagbabawal sa kanila ng Allah ang paraiso o hardin at ang kanilang magiging tahanan na impyernong apoy. Ito lamang ang kasalanan na hindi patatawarin ng Allah. Kaya kapag pinag-aralan mo ang kahulugan, tulad halimbawa sa pinanghahawakan namin noon bilang isang Kristiyano, ang kaligtasan sa loob ng Biblia ay ang maging Muslim ka. Yun ang sinabi ni Jesus. Kaso lang hindi natin makikita yung literal na kahulugan ng salitang Muslim. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian, kundi ang sino mang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Submission to the will of my Father who is in heaven. Yun ang kahulugan ng salitang Muslim. At pagkatapos pinagpatuloy pa ito, marami sa akin ang tatawag ng Panginoon, Panginoon sa araw na yaon. Hindi baga sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus nagsigawa ka ng mga himala. Sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, nagsigaw ka ng mga kamanghamangang kababalagan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin kayong nagsipagawa ng katampalasanan, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. So ito yung isa sa kahulugan ng tinatawag na intermediary. Sino ba ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon kay Jesus? Hindi mga Muslim. So silang lahat ay itatanggi ni Jesus sa kabilang buhay. At yun ay pinatunayan ng banal na Quran. Ang lahat ng sumamba kay Jesus, ang lahat ng sumamba kay Birheng Maria ay itatapon sa impyernong apoy. Subhanallah. Hello. Kung si Jesus at si Birheng Maria ay nasiyahan sa ginawang pagsamba sa kanila, pati sila ay itatapon. Kung merong mga Kristiyano na hindi sumamba kay Jesus at itinuring siyang propeta, ang mali o itinuturing na nangangahulugan din ng pagsamba, ginamit nilang tagapamagitan si Jesus na isinasama nila sa panalangin nila.
Kaya ito ang pinakamahalaga, ang pangunahing utos. Ang dalisay na pagsamba na kung saan nawala na sa katuruan ng mga propeta. At ito ay ibinalik sa banal na Quran. Ang Allah ay walang pangtaong katangian at wala siyang pangnilikhang katangian. At ang sinumang sumunod sa maling katuruan ay nangangahulugan ng pagsamba sa kung sino yung sinunod nila na nagbigay ng maling katuruan. At lahat sila, kapag ito'y nabatid nila bilang mensahe at paalala na unawaan nila at hindi na ito tinanggap at namatay sila, wala ng kaparaanan pa para sila ay makalabas sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Kaya pala sabi ni Kristo wala akong inaral sa inyo na ganyan, no? Kaya magsilayas kayo. Oh, di ba? Wala akong tinuturo na ganyan, kundi ayon sa sa Biblia, sa yung pinakamahalagang kautosan na dapat na yung nagtanong, nasusulat yan sa Marcos 12:29, 28-29. Na yung sinabi mo kanina sa wikang ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa na isa. ibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong kaluluwa. Yun ang pinaka no? Binabati natin, Brother Halil, si Brother Abdul Nasser Albiola. Ay, sukin natin yan. Sa atin, sa Antipolo City, ano po? Sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. Saan daw mapibili ang Jana Coffee, Brother Halil? Ayan, mahilig ito kuminom ng Jana Coffee yan sa Tiga fourth imim dito, kapatid. Ang ano natin, tiga subaybay natin, Sa no? fourth floor. Balik tayo sa fourth floor. Basta maghanap ka na lang doon at makikita mo. Isa lang naman ho, natitinda ng Jana Coffee yun. Exclusive po para sa ating lahat. Masyado 39 minutes after 8 o'clock. Hatid Meron sa ba tayo atin oras? ng Meron ama pa. ko, alyansa ng mga ngalakal, magtitinda. Oh, consumer yan, para sa kabuhay naman sa Kabuhay lakalahatan. naman ho, atid ho sa atin ni Brother Halil Mapandi. Wala nang problema magbanggit ng pangalan mo. Hindi na naman election. Oh, wala na Pwede tayo. Pero magpasalamat. Salamat sa mga sumuporta Ay, sa'yo. oo, lagi-lagi ako nagpapasalamat sa lahat po ng naniniwala sa akin, naniniwala sa atin sa ating kakayahan, karunungan, katapatan at kumbaga karanasan ay sa inyong suporta ay nagpapasalamat muli ako sa inyo lahat. Alright. Balik tayo, Ustad Rodriguez, Hamad Rodriguez. Talagang hindi ka namin pakakawalan. Minsan lang ito mangyari. Yung hamon kamo ng Quran sa mga hindi Muslim Yes. o ibang relihiyon, ano po yung ibig niyo sabihin do? Maraming mga paghamon sa banal na Quran at magbabanggit lamang ako ng 3. Tatlo lamang, bagamat Tatlo marami. lamang, bukod may mga paghamon na kung saan hindi siya kayang tapatan ng kahit na anumang sekta o anumang iba't ibang reliyon bukod sa Islam. Unang-una, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal muntarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusana wa ampusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Ang katotohanan ay mula lamang sa Allah na tagapaglikha, na kung kaya wag kang pabibilang sa mga yaong nag-aalinlangan. Kung kayo may pag-aalinlangan, halina tayo magtipon-tipong lahat. Ang inyong mga anak, ang aming mga anak, ang inyong mga kababaihan, ang aming mga kababaihan, at ang inyong mga sarili at ang aming mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa Allah at tilingin natin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat nung kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga grupo ng mga Kristiyano mula sa Najran, kasama ang kanilang mga pinuno ng mga bishop, ay nagpunta sila sa Al-Medina Al-Manawra, sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila nanatili ng isang buwan doon upang talakayin ang hinggil kay Isa alayhi salam. Pagkatapos ng kanilang pagtatalakay sa isa't isa, ay hindi pa rin nila tinanggap. Na kung saan hindi nila kayang tanggapin na si Isa alayhi salam na tinatawag na Jesus ng mga Kristiyano ay isang alipin ng Allah. Kaya dahil dito, ibinaba ng Allah ang revelasyon para patunayan ang pagiging totoo ng sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito tinanggap ng mga bishop dahil alam nila sa kanilang kasulatan ang hinggil sa pagdating ng huling propeta. Bagamat sa kanilang pagbalik, namatay ang bishop, hanggang sa ito ay niyakap ng mga Kristiyano, kaya ang Najran ay naging Muslim na lugar. Kaya ito yung isa sa mga paghamon. Pangalawa, may nakalagay sa banal na Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadikin walay yatamannawhu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Kasi inaangkin ng mga walang pananampalataya, lalong-lalo na sa ngayon, palagi nilang sinisiraan ang Islam.
Ipinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul, sabihin mo sa mga Kristiyano, sabihin mo sa mga Hudyo, kung ang tahanan ng kabilang buhay na nasa Allah na paraiso at buhay na walang hanggan ay para lamang sa inyo at hindi para sa ibang sangkatauhan, sa makatuwid, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Subalit kailanman ay hindi nila ito bibigkasin, sapagkat alam nila kung ano ang kasamaan na pinauna ng kanilang mga kamay. At ang Allah ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang mga zalimun, sino ang mga gumawa ng kasalanan, sino ang mga kriminal, at sino ang mga tumanggi. Sa isa pang talata ng banal na Quran, sinabi mismo ng Allah, sinasabi ng mga Hudyo, hanggat ikaw ay hindi nagiging Judaismo o hindi nagiging isang Hudyo, walang paraiso para sa iyo. At ganoon din ang mga Kristiyano, sinasabi ng bawat isa at nasisiyahan na sila ang tama at ang iba ang mali. Sinasabi ng mga Kristiyano na kapag ikaw ay hindi isang Kristiyano, walang paraiso para sa iyo. Ano ang sabi ng Allah? Ito'y kanilang bigong pagnanasa. Magpakita sila ng katibayan kung sila ay isang matapat. 1,434 years na ngayon na humigit kumulang ang banal na Quran. Hawak-hawak ng lahat ng Kristiyano ang Biblia at 24,000 dialects. Wala kang makikita sa loob ng Biblia nung kapanahunan ni Jesus nagturo siya ng Kristyanismo. Kaya hinihiling ko sa Allah ang sumpa na pagkamatay sa akin at sa lahat ng Muslim na narito at sa lahat ng Muslim na nakikinig, na kung si Jesus ay isang Kristiyano, Kristyanismo ang kanyang itinuro, at siya ay Diyos, hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin at sa lahat ng mga Muslim na narito at ang lahat ng nakikinig. Hinihiling ko ang sumpa. At walang sinumang Kristiyano ang tatapat sa sumpaang ito kundi mamamatay silang lahat at darating sa kanilang sumpa. So yun ang katibayan. Wala kang mababasa sa loob ng Biblia na si Jesus ay nagturo ng kakristyanuhan nung kanyang kapanahunan. Kung hindi, ibig sabihin, magiging mali ang banal na Quran. Ito'y bukas na paghamon. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ko isinasakripisyo ang aking buhay alang-alang sa kaligtasan? Wala tayong madadala na kahit anumang kayamanan kapag tayo lumisan na sa ibabaw ng kalupaang ito. Kahit na ano ang gawin natin, ang tunay na mapapakinabangan lamang natin ay ang katotohanan. Kaya ito'y isang bukas na paghamon, ang sumpa na pagkamatay. At kailanman ay hindi ito bibigkasin ng mga pinuno ng mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo, kundi mamamatay sila on the spot at darating sa kanila ang sumpa ng Allah. So ito isang matibay na katibayan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik po tayo sa mga mensahe, Ustad. Masya Allah, Allahu Akbar. Inuulan po tayo ng mga mensahe sa ating text line. Salam mga Ustad. Alaykum salam. Hindi po kami Ustad. Isa lang po ang Ustad dito. Ano po? Si Ustad Muhammad Rodriguez lang. Ask ko lang po kay Ustad Muhammad Rodriguez. Ito po para sa inyo. Kayo po ba yung translator sa isang cartridge na ang title ay The Truth? Yes, ako po iyon, mahal kong kapatid, pati yung ang lahi na ating pinagmulan, na kung saan ito ay pinamimigay sa iba't ibang lugar ng ating mga kapatid. Speaking of pinamimigay, baka meron daw po kayong nasabing recorded tape kung ala na. Please, if I can avail one Tagalog Quran, Shukran, Jazakallahu Khair from Sister Majida Resera, isang balik Islam since 1989. Masyaallah, tabarakallah. At magtungo lamang po kayo sa ating kapatid, ang ating kagalang-galang na si kapatid Halil, inshallah. Kung hindi man ngayon po, kulang pa po kami ng banal na Quran. Inshallah, sa mga susunod na buwan po, may parating po na marami. Inshallah, mabibigyan po natin sila, Ustad. Wala na po kasi na ipamigay na po namin yung yes, iba. Paki-reserve lang yung mga cell number nila at tatawagan natin sila kapag ano. Pero meron pang stock doon. Inshallah. Ibigay natin itong number kay Brother Ahmad mamaya. Yan, opo. Sige po. So may reserve daw, sabi ni May reserve sa Masjid Al-Nur. Subukan ho ninyong humingi sa mga kapatid natin doon kasi pwede naman po. Pero marami pa hong parating, inshallah. Huwag po kayo mag-alala. Ang dalangin ho namin, dalangin ho ni Ustad. Itong intensyon nila na bago sinalin ang banal na Quran, ito ay makarating sa bawat kamay ng mga Muslim. Inshallah. Amin ya Allah. At sa mga interesadong gusto magsaliksik. Ayan.
Alright. Ay ito ba mga pastor, kasi alam mo yung 36,000 religion sa ating bansa ay nakikinig dito. Opo. Inamin sa akin na isang pinakamalaking sekta, religion sa ating bansa, ay ito pala nire-record nila. Talagang ito nire-record. Yung nagsasabi ng pinakamatataas ng mga kanilang mga pinuno, Ano YouTube? nire-record nila ito. So sila ba pwede natin mabigyan ng Quran din yun? Walang problema. Ang mahalaga, actually, kahit na anong kayamanan ang tinaglay natin dito, anumang paglilinlang na ginawa ng bawat isa, mangingibabaw at mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Kaya, binibigyan ko lamang ng mga paalaala ang mga nag-aangking sila ang tama. Walang saysay ang pagiging tao natin kapag hindi natin tinanggap ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay makikita ng lahat ng tao. Kasi nakalagay sa banal na Quran, ang hindi Muslim, kapag nasa impyernong apoy na siya, sasabihin niya, O Allah na aking tagapaglikha, katotohanan, iniligaw kami ng aming mga pinuno at mga dakila mula sa amin sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng dobling pagpapahirap at isumpa mo sila ng masiding pagkakasumpa. So, sisisihin ng bawat tagasunod ng mga iba't ibang sekta ng maling pananampalataya na nasa labas ng Islam ang kanilang mga sinunod kapag nasa impyernong apoy na sila. Subalit walang saysay. At hihilingin nila sa Allah na pabalikin sila sa buhay sa daigdig upang itanggi nila ang kanilang mga sinunod. Subalit hindi na ito pahihintulutan ng Allah bago sa ipapakita ang kanilang mga gawa at sila'y magdadalamhati at hindi na sila makalalabas sa impyernong apoy. Binabalaan ko ang mga tunay at malinis ang mga puso na ang sino mang nakarinig ng katotohanan ito, karapatan niya na magsaliksik. Sapagkat sisisihin ng bawat tagusunod ang kanilang mga pinuno at mga preacher na sinunod kapag nasa impyernong apoy na sila. Mumurahin nila ang kanilang mga sarili. Subhanallah. Subalit wala nang anumang kaparaanan pa para sila makalabas dito. Painumin sila ng kumukulong nana. Subhanallah. Painumin sila ng kumukulong tubig na tatagos sa kanilang mga laman. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako, subalit hindi sila mamamatay. Lilitsunin ang kanilang mga balat. Patuloy at patuloy magpasawalang hanggan. Ang itinuturo minsan ng mga ibang tagapangaral na nasa labas ng Islam, ang Diyos ay mapagbahal. Walang pag-aalinlangan, hindi nila itinuro ang dilubyo na nangyari nung kapanahon ni Propeta Noah, ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah, ang tinatawag na pag-ulan ng apoy ng kapanahon ni Propeta Shu'aib, ang pagkalunod kay Pharaoh sa kanyang mga sundalo, nandiyan ang tsunami, nandiyan ang hurricane, nandiyan ang summer, nandiyan ang iligan, nandiyan ang lahat ng kaparusahan bilang patunay na ang nag-iisang tagapaglikha ang Allah, masidhi rin siyang magparusa sa mga taong nagmataas at tumanggi. Saksi ang impyernong apoy. Magpasawalang hanggan na wala ng anumang kaparaanan na sila'y makakalabas mula roon. Kaya sa mga taong totoo sa kanilang mga sarili, inaanyayahan ko sila. Ang ating katalinuhan, kaya tayo binigyan ng talino, alam ng talinong ito kung niloloko lamang siya ng tao o hindi. Alam niya ang kulay puti sa kulay itim. Alam niya kung ang tao'y nagsisinungaling. Alam niya kung ang tao ay totoo. Gamitin natin ang katalinuhan ito nang sa ganoon ay hindi tayo magsisi sa kabilang buhay. Inshallah. Kaya pala, sabi sa Quran na show your proof if you are truthful. No? Lagi sinasabi ng Allah yan. No? At isa ron ng yung binanggit ni Ustad kanina, yung tungkol kay Kristo, na may katanungan dun sa chapter 5, verse 116. Jesus, sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka ang inyong ina? Anong sabi ni Jesus? Ya Allah, batid mo. Alam mo kung anong nasa puso ko. At siya hindi niya alam kung anong nasa puso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila'y parurusan mo, sila'y mga alipin mo. Kung sila'y patatawarin mo, sila'y mga alipin mo. Ibig sabihin, sa turo na yun, walang sinabi ni Kristo. Yung kanina sinabi ni Ustad kanina. Allahu Akbar. Literal at tuwirang sinabi ng Isa alayhi salam sa araw ng muling pagkabuhay, kabilang siya sa tatanungin. Actually, lahat ng mga sugo ay tatanungin sila sa araw ng muling pagkabuhay, pero binanggit mismo ang pangalan ni Isa. Sasabihin niya, wala akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko lamang ay kung ano ang iyong ipinagutos sa akin. Sambahin ang Allah, ang aking Rab, ang aking tagapaglikha,
at ang inyong tagapaglikha. So itatanggi niya ang gagawin o ginawang pagsamba sa Kanya ng kanyang mga nag-aangking tagasunod mula sa labas ng Islam. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alam mo, Brother Halil, di ako mapakali sapagkat ilang minuto na lamang pala, pakabilis ng oras, parang Isagad natin. Isagad Baka natin. may Oo, gusto pang magtanong. salam bro, may nagpapatanong kung ano daw ang Islam at ilan ang mga saligan nito. Brother Abdul Nasir, no? Yan Very basic naman. Pero, yun ang tinatawag na mayroong 5-6, no? Yung 5 pillars of Islam, may 6 articles of faith. Ang Islam, kanina, pinaliwanag ni Ustad kanina, ito yung pagsunod, pagtalima, pagtupad, pagganap sa lahat ng ipinagutos ng Allah. yun. So, yan ang pinakamabilis. Para sa ilang mga babasahin pa, mula sa atin ho, inshallah. Sa Mayroon mga pa sinulat ni Brother Rodriguez, no? Marami po yan. Marami po siyang Pwede ko tayo kasulatan. makapil yan, At pwede kayo pumunta sa Kubo, hanapin niyo si Brother Ahmad, pwede... Sikat na sisikat to no? Oo. Maghahanap dito, Ustad. marami, magandang lalaki pa yan, eh. Opo, meron pa ba? Sasagarin Oo. natin, ang dami. Yung mga hindi ho aabot sa oras na ito, inshallah, ibibigay ho namin kay Ustad ang inyong mga tanong. Oo, at Pati yung- numero, upang direkta ho kayong sagutin sa inyong mga tanong, inshallah. Ano po? Na-traffic direct, eh. Kung Na-traffic. magbubura ako dito, kailan mawala yung numero nila. Ano, So, no, siguro oo. baka mamaya may papasok na naman. Oo. Okay, ito. Pumapasok kaso hindi natin mababasa dahil hindi tayo pwede magbura, Ustad. Papasalamat kay Ustad. Opo. Pwede mo basahin yan. Habol ko lang, Ustad, bago yung inyong mensahe, no, sapagkat talagang limitado oras. Sokran, Ustad Rodriguez. Baka po meron pa kayong mga Islamic tape kasi malaking bagay ito sa akin dahil 68 years old na ako and Masyaallah. medyo malabo na ang mata ko. Sokran. Mashallah, Tape na lang, inshallah, CD. kung magkakaroon man ay ipapaalam namin sa inyo, inshallah, yung mga ganito, may mga DVD, meron siya sa Facebook, Opo. ang buhay pagkaraan ng kamatayan, at pagkatapos nandun yung tungkol sa tauhid, at nandun din yung tungkol sa ang kasaysayan ng lahi na ating pinagmulan through DVD, pwede na itong mapanood, inshallah. Ustad, may 3 minuto na lang si Ustad. Oo, Meron sige, siyang gustong sige. ihabol. Sa wala talaga tayong oras. Inshallah, kung may time ka sa mga susunod na pagkakataon, maging guest ka uli namin. Inshallah, Ustad. Bismillah. Sabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinang falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sa isa pang bersikulo, sinabi ng Allah, inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang tunay na din, ang ibig sabihin kasi ng din, isinalin siya sa salitang relihiyon. Pero ito'y galing sa wikang Arabic na din. Ang ibig sabihin ng din, isang kompletong kaparaanan ng pamumuhay, makalangit, moral, nasa simula't simula pa lamang ay nakatalaga na bilang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya yung kompletong kaparaanan ng pamumuhay na moral, na nakatalaga na sa simula't simula pa lamang bilang gabay na ito ang ipinahayag ng Allah sa mga sugo sa kanya-kanyang henerasyon, ito'y tinatawag na Islam, na babatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Kapag tinanggap natin ang kumpletong kaparaanan ng pamumuhay na ito na nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan, tinatawag tayong mga Muslim. Meaning, isinuko natin ang ating sarili sa Diyos na nag-isang tagapaglikha. Kaya ang kaligtasan, isuko natin ang sarili natin sa pamagitan ng dalisay na pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Sapagkat ang anumang relihiyon, ang sinumang magnais ng relihiyon, maliban sa Islam, na ito ang katuruan ni Jesus, ni Moses, ni Adam, ni Muhammad, ng lahat ng mga propeta, simula kay Adam, 124,000 prophets and messengers, ang sinumang magnais ng relihiyon, maliban sa itinuro ng lahat ng mga propeta sa kanya-kanyang henerasyon, hindi ito tatanggapin sa kanya. Sapagkat ang itinuro ng mga propetang ito ay Islam. Ang sinumang magnais ng relihiyon, maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Allah. Inaanyayahan ko ang aking mga kababayan na saliksikin nila ang Islam at makikita nila ang kaligtasan sa loob nito. Allahu Akbar. Wala tayong oras, Brother Halil. No? Basahin Habol na ko lang ito. natin. Habol ko ito, Ustad. Salam, Ustad. Tanungin ko po kung pwede po bang pumunta o pwede po ba ako pumunta sa namatay kong tiya. May nagsabi, wag daw lumapit. Pwede daw. Makiramay sa pamilya. Balik Islam po, Sister Mariam Kwan. Masya tabarakallah. May mga ibang nagpapahintulot nito, especially sa mga lugar na kung saan ang nakararami ay hindi mga Muslim. Iwasan niya lamang ang makihalubilo sa mga nakagagawa ng mga pagbabawal na tulad naman ng mga nagiinuman o makihalubilo sa mga hindi yung kasarian.
Iwasan niya ang bagay nito at gamitin niya ang sitwasyon para sa pagpapalaganap ng Islam. Very rare ang nagpapahintulot nito. Gayunpaman, kung kinakailangan at para maging daan din ng pagpapaliwanag hinggil sa life after death o buhay pagkatapos ng kamatayan na siyang tatamasain ng bawat isa sa atin is as a da'wa o insyaallah sa kapahintulutan ng Allah, Allahu a'lam, maaari mong gawin to, sister. Inshallah, Sheikh, sa mga susunod na programa natin, kung may buhay pa tayo at baka may lakas pa, pwedeng makasama ka namin, inshallah, Ustad, ha? Insyaallah. Allahu Inshallah. Akbar. Brother Abdullah, pansamantala natin papamalam. Oo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraming salamat sa pakikinig. Alhamdulillah. Brother Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At Ustad. Mga kababayan ko, hinihiling ko sa Allah na sana'y pagbuklurin niya tayong lahat sa tunay na pananampalataya. Amin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na linggo, kapatid na Angelo Abdul Malik Carpio para sa Platuntunang Hanapin ang katotohanan ayon sa Biblia at Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid at mga kababayan. Sana po sa lahat ng ating masugid na tigapakinig, tikis po sa ating programa ay nakapulot kayo kahit malit ng aral, no? Katuruan tungkol sa pananampalataya Islam at mga sugod ng aral ng mga propeta. Sana po galing makinig sa ating programa tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Halinos Kamapandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang impilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD impilan ng Kawal ng Bayan ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating oras ay ganap ng alas 9 ng gabi.